Maxine's POV. Kinabukasan pagising ko na umaga, laking gulat ko na lang pagmulat ko ng aking mata. Wala na akong suot na damit, halos subad-hubad na akong lahat. Para ako nasiraan ng ulo dahil sa bigla akong nagwala at di mapakali sa aking sarili. Dulot sa labis sa pagkabahal at pagtataka kung ba't pagising ko na lang isang umaga, hubad-hubad na ako. Maya-maya pa'y bigla-bigla ko na lang naalalang lahat-lahat na nangyayari sa amin dalawa ni Pancho kagabi, na siyang kinatulala ako dahil sa hindi ako makapaniwala na mangyayari ang bagay na yon. Parang sa pelikula mo lang makikita. Natagalan pa ako bago nagising mula sa aking pagkatulala. Nagising na lang ako na may kumagat na langgam sa aking paa. Aray! Bigla ako napaupo sa aking kama at sa hindi sinasadyay may nahawakan akong basang dugong tumagos sa kamang inihigan ko. Ano to? Dugo? Pagtataka at pagkabahala habang tinitingnan ang aking kama na may maraming tumagos sa duro. Agad ako napaisip ng husto patungkol dito. Oh my God, I already lost my virginity. At nabigay ko kay Pancho ng ganun-ganun lamang. I can't believe why it happened. Bulong ko sa aking sarili habang napakanot ang aking noo sa labis sa pag-iisip. Tila nakaramdam ako ng pagkabahala ng mga sandaling iyon. Ngunit nang inalala ko mga nangyari sa amin kagabi ni Pancho, may konting saya naman ako naramdaman tuwing maiisip ko yun. Sapagkat di ko rin may kakailang nasiyahan din ako sa nangyari at wala akong napigil na ginawa para hintuin ang aming mainit na ginagawa. Since meron naman akong naramdaman sa kanya kahit na isang gabi lamang kaming nagsama at nagkakilalang dalawa. Maya-maya pa'y bigla ako nagtaka nang mapansin kong wala na si Pancho sa tabi ko. Subalit kapit-kapito pa siya pagtulog kagabi. Tumayo ako tinignan ng buong paligid ng aking kwarto. Nasaan kaya si Pancho? Tanong ko pa sa aking sarili habang napapaisip. Nagbihis agad ako at lumabas ng kwarto para matingnan kung nasa labas nga lang ba ng kwarto ko o kaya nasa sala na naroon si Pancho. Pagkalabas ko ng kwarto, una ko agad pinunta ng kusina at baka naroon lang siya at kumakain dahil nagutom. Subalit pagdating ko ron di ko siya nakita at tayong aso ko na lamang ang naroon. Pumunta rin agad ako ng sala pero wala siya roon. Halos nalibot ko na nga yata ang buong bahay ngunit wala pa rin si Pancho at di ko mahanap. Hanggang sa naisipan ko na lang na lumabas ng bahay, hanggang mapansin ko na lamang wala nang sasakyan na minamaneho. Naisip ko tuloy parang laro lang talagang nangyayari sa amin. Parang ginagamit namin parehong katawan para lang sa isang gabing pagkasabik sa kama. Parang nagilty ako at sinisi ko talagang aking sarili kung ba't nagpadala ako sa init ng katawan ko. Kaya pumayag akong gawin yung bagay sa kanya sa lahat ng aking dignidad at kalinisan ng aking pagbabae. Katunayan kasi si Pancho ang kauna-unahang lalaki na nakagalaw sa akin. At aminin nating birhen pa ako nung araw na yon pero kahit papano, sumaya naman ako eh. Ginusto ko yung nangyari kaya wala dapat akong pagsisihan. Ang pagkakamali ko lang nabigay ko pa sa maling tao. Nakakilala ko lang ng isang gabi. Alam ko namang may namamagitan sa amin dalawa ni Manso. Ngunit di ko akalaing masasaktan ako ng ganito. Di ko akalaing malaki ang maging epekto nito sa aking pagkatao. Umabot pa sa punto nagtanim ako ng galit at pagkamuhi sa kanya dahil pag-iwan niya sa akin na wala man lang paalam or kahit pasabi man lang. Niwan niya ako parang maraming babae at basta-basta na lang itatapon kapag napakinabangan na. Wala naman sanang malalim na dahilan para magalit ako sa kanya since wala kahit katiting na may relasyon kami ni Pancho. Pero patuloy pa rin tong pagtanim ng galit ko sa kanya dito sa aking puso. Kaya hindi ko talaga makalimutan ang gabing yon. Ilang buwan o taon man dumaan, mananatili pa rin yan sa aking isipan. Isang taon na nakalipas, habang nasa ospital ako kung saan nagpapahinga, biglang may narinig na tawag mula sa aking cellphone. Sino naman kayang tumatawag? Pagtatakang sabi ko sa aking sarili. Agad ko naman sinagot ang tawag. Hello, sino po sila? Mahinahon na tanong ko mula sa kabilang linya. Hello Maxine, si Jane to. Galak na pagkasabi ni Jane sa akin. Oh hello Jane, kamusta ka na? Ikaw lang pala. Nagulat naman ako, kala kong sino na eh. Nagpalit ka ba ng number mo? Tanong ko pa sabay sandal ng aking likod sa pader. Ayos lang naman ako, ikaw dyan, kamusta? Oo, ito ng bago kong phone number. Mabuti naman. Wala ka ba ngayong trabaho? Sabay tingin sa kisame. Day off ko ngayon eh, ikaw ba? Eto break time namin. Mabuti naman kung ganun. Maiba nga pala ako. O ano naman yun? May bala ka ba magtrabaho abroad? Dito sa London sa ospital na pinapasukan ko ngayon. Diba matagal mo ng plano yan? Napatigil ako at nakaramdam ng kaunting kaba sa dibdib na sa sinabi niya. Oo nga Jane. Ang late kasi ng sahod ko rito eh. Di tulad dyan. Doble ang sahod kong para dito sa Pilipinas. O edi mag-process ka na dyan para makapunta ka na rito nang sa ganun magkasama tayo. Ani Jane na halatang nagagalak akong makasama. Kaya nga eh,
Ayaan mo sa sunod na buwan, Jane, titiyakin kong matatapos ang mga requirements ko para makapunta na ako dyan at makapagtrabaho. Pangiting sabi ko sa kabilang linya. Ganyan nga, Maxine. I can't wait to see you here. Me too. O sige na, Jane ha, may trabaho pa ako. Tawag ka na lang uli. Sige, Maxine, mag-ingat ka dyan. Ikaw rin. Sige, ibaba ko na tong cellphone ha. Gabi na matapos ang operasyon namin. Maraming pasyente kaya ginabi na naman ako sa pag-uwi. Habang nasa gilid ako ng kalsada, nag-aabang ng taxi pa uwi ng bahay. Di ko inaasahan na may bigla-bigla na lang humintong sasakyan sa aking harapan. Nagulat ako kung bakit basta-basta na lang itong huminto. Subalit di ko naman to pinarahan. Sorry po kuya, pero hindi po yung kotse ninyong pinapara ko. Saad ko sabay atras ng konti. Maya-maya pa'y binuksan ng nagmamaneho ng kotse ang kanyang bintana. Nagtaka naman ako sa aking nakita. Hi, pangiting sabi ng lalaki. Napangiwi ako dahil dito. Hello? Pagtatakang sabi ko na tila nagtatanong ang tono ng pananalita dahilan sa labis kong pag-iisip dahil dito. Ilang saglit pa nang minasdan ko ng mabuti ang mukha ng lalaki. Tila nagulat ako nang bigla sapagkat parang kilala kong lalaking kausap ko ngayon. Inisip ko na mabuti saan ko to nakilala at bakit parang pamilyar sa akin. Do you still remember me? Tanong niya sa akin habang umingiti. Nakita na ba tayo? Pagtatakang tanong ko habang may pag-aalinlangan. I think so, pero matagal na yon. I don't think kilala mo pa ako o natatandaan mo pa. Sabi niya sabay ayos ng kanyang suot na eyeglass. Napaisip ako ng husto na sandaling iyon dahil sa hindi ako mapakali sapagkat parang alam ko sa aking sarili na minsan ko na itong nakilala hanggang sa matandaan at maalala ko nga siya. Napahawak ako sa aking noo. Right, ikaw yung lalaki sa bar, am I right? Sabay napapaisip. But wait, talagang natandaan pa kita ha? It's been a year bago tayo nagkita ulit. My God! Palakas ang pagsabi niya habang di makapaniwala kung bakit ko pa siya natandaan. Yeah, tama ka. Pauwi na ako na makita kita. Napaisip nga ako parang kilala kita and then I remember I met you in the bar. Kaya huminto ako. Nice to meet you again. Sabay kumaway at ngumiti sa akin. Parang himala no? Ano nga ulit pangalan mo? Tanong ko pa habang napapaisip. I'm Randy, sagot niya. O sabi ko na nga ba Randy? And you are Maxine, right? Yes, I'm Maxine. Natandan mo pa talagang pangalan ko. Syempre naman ikaw pa. Anyway, uuwi ka na ba? Actually, pauwi na nga eh. Tamang-tama pauwi na rin ako, sambay ka na. At di na nakakahiya naman. No, it's okay, wag kang mahiya. Sige na nga. Habang nasa biyahe kami ni Randy, naisipan namin kumain muna sa restaurant bago umuwi ng bahay. Sa restaurant habang kumakain kami. Maganda ka pa rin kagaya ng dati, Maxine. Wika ni Randy habang umiinom ng champagne. Naku, salamat. Sabi ko sabay ngiti ng konti. Diyan ka pala nagtatrabaho sa Jensen Hospital. Matagal ka na ba dyan? Tanong pa niya sabay subo ng pagkain. Oo, matagal na. 5 taon na nga ako dyan eh. Wika ako habang umiinom ng tubig. Ganun ma? Alam mo, hindi ko aasahan na isa ka palang nurse. Pagtatakang sabi nito, di na napapaisip. Bakit naman? Tanong ko sa kanya sabay napaisip sa kanyang sinabi. Iba lang kasi ang pagkakakilala ko sa nung una kitang makita. Ani pa niya sabay napatawa ng konti. Ano pang pagkakakilala mo sa akin? Sabay tiningnan siya na mabuti. Wala, huwag mo nang isipin yun. Wika pa niya sabay napatawa ng husto na tila may mali siyang pagtawa. Bigla naman ako napaisip sa naging pagtawa niya. Siguro'y masamang babae ang tingin mo sa akin, no? Naku, hindi. Kala ko lang kung sinong babae ka lang. Yun pala isa kang nurse at di naman sa ganun kasama ang tingin ko sa'yo. Nung una ha? Ani Randy habang nagpipigal sa pagtawa. Ganun ba? Sabi ko naman na tila may pag-aalinlangan. Actually, minsan dyan kami nagpapacheck up ng dad ko sa ospital nyo. Pero parang di pa kita nakita. Sabay tingin sa akin na tila may iniisip. Marami kasi kami, kaya siguro hindi ako napapansin. Sabay tingin sa reception. Ganun na nga. Pero sa totoo lang, lahat ng nurse na nakikita ko, ikaw lang ang pinakamaganda. Wika pa ni Randy habang nakangiting tumingin sa akin. Sos, ano ba yan? Kayo talagang mga lalaki bolero. Hay nako. Sabi ko pa sabay hinga ng malalim habang parihip na napangiti sa sinabi niya. Honestly, totoo yung sinasabi ko. Sabi pa niyang halatang nagsasabi ng totoo. O sige na nga, sabay pagtawa ko. By the way, bakit pala hindi ka na pumupunta sa bar? Tanong ni Randy habang pumapahid ng tissue sa labi. Kasi busy ako palagi eh. Ani ko pa sabay kamat sa ulo. Ganyan ba talaga pag nurse? Tanong niyang napapaisip. Siguro nga, ikaw ba?
Well, a little bit busy. Pupunta lang ako ng bar kapag maraming aasikasuhin. And then kapag wala na sa bahay lang ako, minsan tumutulong sa dad ko sa pag-aasikaso ng factory namin. Wika pa ni Randy. Ah, may factory pala kayo? Dami mo naman palang pinagkakabalahan? Sabi ko naman sabay kuha ng panyo sa aking bag. Well, parang ganun na nga. Pero kahit papaano may time pa naman ako para magsaya. Like this. Pangiting sabi niya sabay tingin sa aking mga mata. Well, sa bagay nga naman, may point ka. Napatagal at napasarap ang usapan namin ni Randy sa isa't isa. Kahit na ngayon lang ulit kami nagkita, parang naglalapit agad ang loob namin sa isa't isa. At tila kampante kaming pareho sa isa't isa kapag magkasama kami. Matapos ang dinner namin sa labas, agad niya rin akong inihatid sa bahay ko. Nang pagbaba ako na sasakyan. Anyway, thank you for the time. Pangiting sabi ko sa kanya. Actually, ako dapat magsabi niyan kasi pumayag ka sa pagnyaya ko sa'yo. Sabi pa ni Randy sabay ngiti sa akin. Ganun ba? Sige, edi, welcome. Pabiro kong pagsabi sabay tumawa. Nakakatawa ka palang kasama, hindi ko ina-expect yun. Ani pa niya sabay tumawa habang nakatitig sa aking mukha. Ikaw din naman eh. By the way, baka gusto mong pumasok sa bahay ko. Bago gusto mong makape, nakakahiya naman pag di man lang kita papasukin. Wika pa sabay tumawa ng konti abang tinitingnan niya sa kanyang mga mata. Sige pa, gusto ko yan. Sabay bumaba sa kanyang sasakyan. So tara na, pumasok na tayo. Sabay bukas ang pintuan at pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok namin agad napatingin si Randy sa mga litrato na kasabit sa dingding at agaw pansin sa kanyang ganda at tinis ng aking munting tahanan. Ang ganda ng bahay mo at maganda rin ang lugar dito. Asan bang parents mo? Ba't parang tahimik naman yata ng bahay nyo? Pagtatakang tanong ni Randy sa akin habang abala sa pagtitig sa aking mga litrato. Salamat. Actually, ako lang mag-isa dito sa bahay. Nasa Laguna ang parents ko eh. May bahay din kami roon. Sa katunayan, tubong Laguna talaga ako. Napadpad lang ako dito sa Tiansan dahil dito ang trabaho ko o dito ako nakapagtrabaho. Wika ko pa habang nagpapainit ang tubig sa heater. Ikaw lang mag-isa dito? Wala kang kasama o katulong sa bahay na to? Pasabi pa niya sabay tingin sa telang napapaisip. Well, definitely ako lang nga. Di na ako kumuha ng kasambahay. Wala namang kalat ang bahay ko at palagi naman akong wala rito. Gabi rin ako umuwi kaya hindi na ako kumuha ng katulong. Tsaka bumibili lang ako palagi ng pagkain sa labas kaya di ko rin kailangan ng tagaluto. Paliwanag ko pa sa kanya sabay kain ng grapes. Pero mas mabuti na yung may kasama ka. Paano kung may magnanakaw na magtangkang pumasok? Sabi pa niyang tila may pag-aalala sa tono ng kanyang pananalita. Di naman siguro. Secure naman palagi ang bahay ko at sinecheck ko nga palagi kapag matutulog na ako. O di kaya kapag umaalis ako ng bahay papunta ng trabaho o kung saan saan. Ani ko pa habang pinagtitimpla siya ng kape. Mabuti naman kung ganun. Mas kapanatag ng loob ko kapag ligtas ka palagi. Wika pa ni Randy sabay ngiti. Sa bagay nga naman, tama ka. Nagmasid-masid lang sa paligid ng bahay si Randy samantalang ako nagtitimpla ng kape. Na matapos ako magtimpla ng kape agad ko tong iniabot sa kanya. Oops! Here's your coffee, sir. Tanda ang inabot ng kape sa kanya. Naku, nag-abala pa talagang tawagin akong sir ha. Wika pa niya sabay abot ng kape habang may ngiti sa kanyang labi. Medyo nakasanayan ko na rin kasi yan. Sabi ko pa sabay upo sa tabi niya. Ganun ba? Maiba nga ako sa usapan natin. Kamusta naman palang buhay pag-ibig mo ngayon? Tanong pa ni Randy sabay higop ng kape. Ha, buhay pag-ibig? Para yatang speechless ako dyan ah. Nag-aalinlangan sabi ko pa sabay kamot sa ulo. Speechless? O bakit naman? Don't tell me. Bigla siya napatigil sa pagsasalita dahil bigla-bigla kang pagtawa ng malakas. Eto, buhay single. Kahit pa paano masaya naman ang buhay ko. Nasanay na siguro ako mag-isa lang sa buhay. Wika ko pa sabay huminga ng malalim. Wala ka bang love life? I mean, wala ka bang boyfriend? Pagtatakang tanong niya habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa na tila may pagtataka sa kanyang mukha. Ganun na nga. Sarili ko na lang at career ko ang pinagkakabalahan ko ngayon. Sagot ko sa kanya sabay tingin sa mga painting sa aking harapan. Sa ganda mong yan, wala kang boyfriend? Parang di naman yata kapanipaniwala yan, Maxine. Pagtatakang sabi niyang halatang di makapaniwala. Kayo talagang mga lalaki, yun palaging lumalabas sa bibig ninyo kapag sinasabi ng babaeng wala silang boyfriend. Ganun ba talaga kayo, ha? Sabay pinag-cross sa magkabilang braso. Napatas ang kanyang dalawang kilay. Totoo namang napakaganda mo para sabing walang boyfriend. Well, actually, natanong ko na rin yan sa sarili ko.
Hindi, biro lang. Sabay tawa ng malakas. Bakit ka naman natatawa dyan? Seryoso kaya ang mga tanong ko pero tinatawanan mo lamang? Seryosong sabi ni Randy. Hindi naman. Ang ibig ko kasing sabihin, tinanong kong sarili ko ba't di pa ka pa dumarating sa buhay ko? Yung taong sabihin natin na nalawan ko, sabay buntong hininga. Darating at darating din yan sa tamang panahon at pagkakataon. Pangiting sabi ni Randy. Bakit ikaw? Nahanap mo na ba yung the one mo? Actually, kala ko nahanap ko na siya, pero hindi pa pala. Ani pa ni Randy na tira parang may bahid ng lungkot ang kanyang mukha. Bakit hindi ko yata maintindihan? Sabay napakagat-tabi pa at napaisip. To make the story short, nag-girlfriend ako nung 3rd year college ako. We're almost 4 years in a relationship. Actually, siya yung pinakamatagal ko nakarelasyon compared to the others. Yung iba kasi kadalasan month lang yung tinatagal namin. Paliwanag niya pa habang may inaalala. Yung akala ko siya na yung babae para sa akin pero hindi pa pala. Like what other girls did to me, iniwan niya rin ako at nawala na lang ng parang bula. Then after a few months, nalaman ko na lang, buntis na pala siya sa ibang lalaki. So, that's all. Dugtong pa ni Randy sabay kibit balikat. Saklap naman pala ng love story mo. Malungkot na sabi ko sabay napahawak sa akin magkabilang pisngi. Honestly, masaklap nga. And yes, nasaktan talaga ako ng sobra. If you don't mind, nag-share na agad ako ng love story ko sa'yo kahit di pa tayo magkakilala ng lubusan. Ang weird, no? Wika pa niya sabay napatawang bigla. Gusto ko nga yan. Wala namang masama sa pag-share ng love story mo eh. Napatigil siya at huminga ng malalim. Sa'yo naman, anong love story mo? Nagulat ako sa tanong niya kaya't napakamot ako sa aking ulo habang napapaisip ng sasabihin. Kasi ano? Katulad din sa'yong nawala ding parang bula. Mahinang boses na pagsabi ko sabay hinga ng malalim. Pareha pala tayong dalawang pinagdaanan sa buhay, puro sawi sa pag-ibig. Ikaw ba hindi nagka-girlfriend ulit? Hindi na, since iniwan ako ng ex ko. Medyo na-trauma kasi ako that time eh, basta hirap i-explain. O sige na nga, hindi na ako magtatanong tungkol dyan. Mabuti pa nga. Inumin mo na yung kape mo at baka malamig na yan. Sabay tingin sa kanyang kape. Oo nga pala no? Pangiting sabi ni Randy sabay higop ng kape. Agad akong tumayo. Sandali lang kukuha lang ako ng tubig. Kumuha ako ng tubig sa kusina para ibigay kay Randy. Nang palapit na ako kay Randy upang iabot sa kanya ang isang basong tubig, aksidenteng natapisok ako at aksidenteng naitapon kong tubig sa kanya. Kung kaya nabasa tuloy yung pangita sa suot niya sa hindi ko inaasahang pangyayari. Napanganga ako sa gulat. Naku, oh my God! I'm really sorry, Randy. Hindi ko sinasadya kasi nagmamadaling nilapag ko sa mesa ang baso ko at tinawakan ang kanyang damit na nabasa. Napatayo siya sa pagkagulat nang mabasa ko siya ng tubig. No! Don't be sorry. Di mo naman sinasadya at aksidenteng napatisod ka lang. Pasensya ka na talaga May mga oversized t-shirt naman ako eh. Yun na lang muna suotin mo kasi basang-basa na tong damit mo at baka mapano ka pa. Wika ko sabay lakad at talikod para pumunta ng kwarto. Agad naman akong pinigilan ni Randy sa paglakad. Hindi na, Maxine. Ayos lang naman ako eh. Total may extra shirt naman ako sa kotse. Always naman ako may dalang extra kaya walang problema. Sigurado ka ba? Teka lang at kikuha na lang kita ng tuwalya. Saglit lang muna at babalik lamang ako. Agad nagmamadaling pumunta sa itaas.